Hi, Chip Ko TVPH. It's my second time na mag-order ako ng battery through online seller. Kasi yung first order ko noon para dito sa aking expander na ito, okay naman, maganda yung pagkaka-deliver. And dun sa isa kong sasakyan na Lancer, mahina na rin ang battery niya. So, kinakailangan na rin palitan. And nag-order na rin ako, nag-avail ako nito sa same online seller doon sa una kong kinunan kasi satisfied ako doon sa kanilang service, doon sa kanilang pagkaka-deliver. Wala akong na-encounter na problem doon sa product, well secured. And this time ipakita ko uli sa inyo itong second order ko na maintenance free na 2SM para doon sa aking Mitsubishi Lancer. So guys, ito yung sasakyan na binabanggit ko sa inyo na papalitan ko ng battery. Ang battery na ito ay na-order ko sa online, through online seller din, and same dun sa pinagkuhanan ko dun ng battery dun sa aking Mitsubishi Expander. And itong battery na ito nga pala, nitong aking Lancer na ito, umabot siya ng mahigit 3 taon. Kasi nakuha ko yung battery ko nito noon yung ito, ayan, July 28, 2018. And ano ba ang date na ngayon? 2022. So almost na or nasa 4 na taon umabot ang battery ko. Kasi with proper care and maintenance, talagang mapapaabot mo ang iyong battery. Kaya lang mahina na talaga. So kinakailangan nating palitan na. Kaya kumuha uli ako. Nag-order uli ako ng another battery, which is yung maintenance free na 2SM naman para dito sa kotse na ito. So ayan, pakita ko na okay naman yung pagkaka-deliver niya. Well secured naman yung ating product. Kita nyo, balot na balot siya ng packaging. So i-unbox ko ngayon ito sa inyong harapan para ipakita uli sa inyo yung conditions ng pagkaka-deliver ng aking battery. And yung brand na in-order ko is same din. Imported ito from Jakarta, Indonesia. So after nating ma-unbox, ayan, ito yung battery natin para dun sa Lancer, Mitsubishi Lancer Hotdog. So kagaya nung nauna kong in-order, ito meron siyang 12 volts na specifications, 50 amperes, 430 cca, or kung tawagin is yung cold cranking. Tapos ito, hindi ko alam kung ano yung Q5P. So yung ito yung number niya, maintenance free 48D 26L. Ito yung battery indicator. Ito yung PS mark na ibig sabihin dumaan siya sa quality control. Yung isap ko pala ISO, ito naman ay PS mark. Pero dito nakalagay dun sa box na ito ay ISO certified din.
Japan standard. Yun ang isang magandang na ano ko dyan nagustuhan ko and gawa ito sa Indonesia, imported to from Indonesia. So ayan, tuyong-tuyo yung kanyang pinaka case. Wala siyang leak, wala siyang cracks. So yan, pakita ko lang sa inyo yung status ng pagkaka-deliver. So very good yung online seller nito, kasi this is my second time na nag-order sa kanila, and palaging on time, secured ang item at talagang iningatan nila. And ang susunod na lang natin gagawin dito is i-install natin para dun sa ating Mitsubishi Lancer. So guys, nakalas ko na yung battery na yung nakalakabit dito sa Mitsubishi Lancer ko before, And by the way guys, ang battery ko nga palang ito ay umabot siya nung mahigit 3 taon. Kasi nakuha ko yung battery nito, ito, pakita ko sa inyo yung resibo ko noong July 28, 2018. So mahigit 3 taon. And ito, yung battery ko na nakuha din sa online, Yan, naikabit ko na. So ipakita ko lang sa inyo. So ito yun. Ayan yung aking Quantum maintenance free na battery para dito sa aking Mitsubishi Lancer. So ito yung battery na pinagpalitan ko, same din, maintenance free din, kaya lang ito yung battery indicator niya, kasi dun sa sinabi ko sa inyo kanina, doon sa nabili ko, itong battery indicator niya, kapag siya ay fully charged at bago, ang kulay niya is color blue. Pero yan, kung pansinin nyo dito, halos nawala na yung pagka-blue niya. And I hope kita sa camera, but it turns color green. So, ibig sabihin, drain na or mahina na yung power ng battery. So everything na dapat i-check, na-check ko na, naikabit ko na yung battery dun sa kotse, and itetest na lang natin ito, or i-start natin yung engine para ipakita ko sa inyo na kung okay yung battery na na-order ko through online seller. Okay? So i-start natin. So ayan, andito na tayo sa loob ng kotse. So i-start ngayon natin yung sasakyan. So yung kita nyo, may ilaw na kaagad. Then start. Yun. So nag-start na siya. So ayan, okay. So ayan, the engine is running already. Kasi ilang weeks din ito napatigil. Although may cranking pa rin siya, kaya lang syempre iniiwasan natin yung itirik tayo sa gitna ng gabi or sa gitna ng kalsada. Kasi mahirap na kapag ang battery mo ay mahina na, bumabiyahe ka pa. So before na itirik ako nito, I see to it na meron na agad ako order o meron na agad akong battery for replacement. And yan, umaandar na siya. So ang titingnan na lang natin or tetest natin, sana umabot ito ng mahigit 1 taon or 2 years or 3 years at most na bumagal. Kasi pag umu-order tayo ng mga battery sa mga battery shops, ang ibinibigay lang na warranty is
Minsan 8 months, 12 months, na matagal na yung 18 months. Ay, kasi dun lang talaga naglalast, or yun lang talaga ang life ng battery. Pag napaabot mo siya ng mga 2 taon, maswerte ka na doon. And hopefully itong na-order kong battery na maintenance free sa online ay mapatagal ko rin ng mahigit 3 taon, gaya ng mga na-order ko na before. Kagaya dun sa nakuha ko na battery dun sa expander ko. So yan, nakamura ako kasi nakuha ko lang itong battery nito ng 3,340 ganon. With free shipping na yon. Kasi kung sa mga battery shops ka o order, mag-range ang price nito from 4,000 to 6,000, 7,000 ganyan. And ako naman nagbe-base ako kasi dun sa mga sa specifications and requirement nung sasakyan. Hindi ko naman kinakailangang bumili ng pagkamahal-mahal na battery, pero parehas lang naman ang specifications nung battery at nung mga hindi masyadong kilala na battery. Dun lang ako nagbe-base. Hindi ako nagbe-base dun sa dahil may pangalan siya ganun or mahal siya. And ito nga, itong battery nito, or just an ordinary maintenance free battery, pero hindi naman siya ganun ka popular, pero napatagal ko siya ng mahigit 3 taon. And sana mapatagal ko rin yung aking na order na battery sa online, yung quantum battery. So i-update ko na lang kayo guys sa mga susunod kong vlogs kung anong nangyari do sa aking expander at saka dito sa aking Mitsubishi Lancer na hotdog kung tawagin. So hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Tripco TV PH. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. I-click nyo na rin po yung notification bell para in case na meron akong bagong videos, ma-notify kayo. Hanggang sa muli po, marami pong salamat. Tripco TV PH. Bye!